Sa naging post ni Direk Daryl Yap, ipinost niya ang mga nasabing photo kuha ni Bossing Vic Soto sa pagsasampa o file nito ng reklamo against Direk Daryl Yap dahil na rin sa movie na about kay Pepsi. Sa caption, nakalagay kay Direk Daryl Yap na Pepsi goes back to court. Halatang unbothered si Direk Daryl Yap kahit pa nga sinampahan na siya ng kaso na 19 counts ni Bossing Vic at humihingi pa nga po ito ng danyos perwisyo na 20 million pesos bukod pa ang 15 million pesos with a total of 35 million pesos. Inihayag din ni Bossing Vic Soto ang saloobin niya na marami nga daw kasi ang nagtatanong kung ano ang kanyang nararamdaman o reaksyon about dito. Sinugat naman ito ni Bossing Vic na ang pagsagot ay hindi dapat sa social media at sa palagay niya ang tamang pagsagot ay ang pagsampa ng reklamo at ang lahat ng mga pahayag ay ang kanyang abogado na si Attorney Buko ang magbibigay nito. Yan nga daw ang kanyang reaksyon sa lahat-lahat ng nagtatanong sa kanya kung ano nga ba ang kanyang nararamdaman o saloobin sa nasabing malisyosong pagpahayag ng kanyang pangalan sa trailer ng movie ni Direk Daryl Yap. Samantala, reposted naman ni Direk Daryl Yap ang GMA, nakalagay dito. Tapos nakalagay doon na ang Muntinlupa Court has ordered Director Daryl Yap and his representatives to take down the teaser and other materials for his film The Rapist of blank blank. But anyway, narito po ang pahayag ng isang abogado na si Attorney Mark Tolentino. Ang pagdepensa nito kay Direk Daryl Yap laban sa mga akusasyon na ito. Mula kay Attorney Mark Tolentino, my legal view, this news is fake. Yan po yung ipinahayag na di umano ay pinapa-shutdown ng Supreme Court ang teaser ng movie. This news is fake and inaccurate. The order of the court is to require Direk Daryl Yap to submit his answer of return within 5 days. Walang order ang court na i-take down ang teaser or any material of the film. Vic Soto has a right to privacy but it is not absolute. The Supreme Court emphasized that freedom of speech and expression, including film production, is a fundamental right under the 1987 Philippine Constitution. Motion pictures are recognized as a significant medium for communication and expression, and their commercial nature does not diminish this right. While Vic Soto claimed a right to privacy, this right is not absolute, especially for public figures like Bossing Vic Soto. A public figure's right to privacy is narrower, particularly regarding their public actions. The Rapist of Blank Blank, the movie of Daryl Yap, did not constitute an unreasonable intrusion into Vic Soto's privacy. The production of the movie of the Rapist of Blank Blank should continue, provided it will not explore Vic Soto's private life or intimate details without his consent. The movie of Pepsi Paloma is not about the private life of Bossing Vic. Idol, huwag kang masyadong defensive. Hayaan mo ang taong bayan manood and sila na ang manghusga sa katotohanan. Samantala, mula naman sa legal counsel o legal team ni Vic Soto, lilinawin ko lang po, wala pong rape. Hindi po totoong rapist ang aming kliyente. Hindi ho totoo itong rape na ito. Gawa-gawa lang po itong kwentong ito. Hirit pa ni Direk Daryl Yap, napakalinaw naman ang teaser maging ng caption nito. Nagsampa, inurong, lumaban, bumawi. Bakit? At sino bang nagsabi na ang tinutukoy ng title ng pelikula kung #trop 2025, The Rapist of Blank Blank ay ang kliyente mo? Kayo lang. At yan ang ating showbiz top update. Thank you for watching. Images are all credit to the rightful owners. Please like, share, and subscribe.